Salamat. Dahil hindi mo ako sinukuan. Ikaw ang naging sandalan ko. Pagbabayaran niyo mga kahayupan niyong ito. Hindi ako papayag na hindi kayo magbayad sa lahat ng mga pagkakasala ninyo. Daig niyo pang mga hayop! Hayok sa laman! Mga wala kayong awa! Hindi, maawa ka sa akin. Pinagsisisihan ko ng lahat ng kasalanan ko. Huwag mo kong papatayin. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Patawarin mo lamang ako. Huwag mo kong papatayin. Gusto ko pang mabuhay! Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw na ito, isa na namang naiibang kwento ang ating bibigyan ng buhay. Kwentong padala ng isa sa ating mga masugid na taga-subaybay. Subalit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadya naming binago upang mapangalagaan ang mga tauhang sangkot. Good morning. Miss, paperma naman ako dito. Ito na ba lahat ng delivery ngayong araw? Na-check na ba ng receiver? Oo na. Pwede mo bang pirmahan itong delivery note? Sorry Hindi kasi ako pwedeng pumirma niyan. Labag kasi yun sa store policy namin. Doon ka na lang magpapirma sa authorized personnel. Kilala mo naman sila, di ba? Oo. Kilala ko sila. Sige may customer na kasi ako eh. Sige. Ang ganda niya talaga. Aray, ang sakit na ng likod ko. Ang daming tao ngayong araw. Gutom na ako. Hindi man lang ako nakapag-break kanina para mag-lunch. Miss, excuse me. Yes ma'am. Bakit po? Yung panyo mo nahulog. Ay naku, salamat ho. Hindi ko na po napansin. Pagod na po kasi ako eh. Inaantok na rin. Mukhang kakasaran nyo lang Opo. Closing shift po ako ngayon eh. Gusto mo ba akong samahan? Kain tayo ng mami, tsaka street food. Naku ma'am, nakakahiya. Hindi niyo naman po ako kilala eh. Ano ka ba? Madalas akong bumili ng pancake with bacon at tsaka ng kape. Diyan sa pinagtatrabahuan mo kainan. Ako nga pala si SPO1 Jamil Torres. Ako naman po si Alona. Well, nice to meet you, Alona. Ano? Samahan mo na akong kumain ng mami. Sige po. Good. Tara na. Nahihiyang sumunod si Alona sa bagong kilalang babaeng pulis. Magaan naman ang loob niya dito, kaya hindi siya nag-alangan na sumama pa. Pagkarating nila sa tindahan ng street food, marami na kaagad ang umorder at nahihiya siya dahil wala naman talaga siyang budget na pangkain. 800 pesos lang kasi ang nasa wallet niya. Kasalukuyan niya ang pinagkakasya hanggang sumapit ang petsa, ang 15 ng buwan. Ma'am, heto po bayad ko. Ha? Ano ka ba? Wag na. Ako yung nag-iya sa'yo. Kaya ako nang bahala magbayad. Ho? Ay, naku naman ho, nakakahiya naman po. Huwag ka nang mahiya. Minsan lang naman to eh. Kaya sige na, ako na. Sige ho. Salamat po ulit ha. Halika. Upo tayo dito. Sarap yung pagkain dito eh. Dito ako madalas kumain. Kapag ganitong panggabi ang duty ko. Isang beses pa lang po ako nakakain dito. Pangalawang beses po ngayon. Ganun ba? Alam mo, nakalimutan kong itanong eh. Matagal ka na bang nagtatrabaho sa food chain na yun? Ilang buwan pa lang kasi ako naka-duty dito. Mag-iisang taon na rin po. Taga rito ka talaga? Ako kasi, Visayas ako eh. Dito lang ako na destino. Bisaya ka di ay, ma'am? Ay, unsa man na. May mga kamag-anak din po akong taga-Bisaya. Talaga? Bisdak jud ni Desay. Biskat uy. Makakakita man po di ay ko Bisaya nga rin. Kaya nga lang po, hindi po ako ganun kagaling magsalita ng Bisaya eh. Konti lang. Ayos lang yun. At least, di ba? Hindi mo nakakalimutan yung lingwahe mo. Maulagi, ma'am. Pasensya ka na, Alona. Kailangan na ako sa station eh.
Sige ho. Salamat po ulit dito sa pagkain na libre mo. Walang anuman. Masaya ako at sinamahan mo kong kumain dito. So, paano? Una na ako Ingat ka sa pag-uwi. Kayo rin ho, ma'am. Ingat sa duty. Hayaan mo. Kapag may libreng oras ako, labas ulit tayo. Oo naman po. Masaya si Alona. Yun kasi ang unang beses na may nakausap siyang kaibigan ang tingin sa kanya. Dahil sa trabaho, civil lang ang pakikitungo sa kanya ng mga katrabaho niya. Ang iba, hindi maunawaan kung bakit hindi siya kinakausap madalas. Minsan pa nga, tinatarayan siya ng ibang mga babae niyang katrabaho. Pagka-uwi niya sa kanyang maliit na boarding house, kaagad siyang nahiga at nakatulog. Kinabukasan, muli siyang pumasok sa kanyang pinagtatrabahang kainan. Good morning, miss. Pick up ko na po yung order under the name of Ma'am Clara Di Maano. Uy, delivery food rider ka na rin ngayon. Oo. Umalis na kasi ako as delivery driver. Ganun ho ba? Sir, eto na po yung order para kay Ma'am Clara Di Maano. Paki-double check na lang po. Thank you. Huwag mo na akong tawagin, sir. Nakakaya naman. Guard na lang, parang gwardya lang. Sige, guard. Ako naman si Alona. Finally. Sinabi mo rin sa akin ang pangalan mo. Nababasa mo naman sa... Nakangiting umalis sa naturang fast food si guard. Masaya siya dahil kahit papaano, nakausap niya ang babaeng matagal niya nang hinahangaan. Mabait kasi ang babae. Hoy! Bili na kayo, mga suki! Masarap itong tinda kong tinapa. Tapos, ipapartner nyo pa yung itlog na maalat. Naku! Bingo ang umagahan ninyo. Hoy, dito ka na, suki! Ang ganda-ganda mo naman. Grabe! Dinaig mo pang artistang si Kim Domingo. Minus lang yung joga ba? Medyo maliit yung sayo Salamat ho. Ang ganda-ganda mo. Aba, minsan lang ako magandahan sa isang babae ha. Pero ikaw, naku, sobra. Para kang labanos na bangos. Salamat po sa lahat ng papuri. Magkano po lahat ng Ay, babayaran naku, ko? libre ko na yan. Yung 3 maalat sa'yo. Okay na yan. Bale, 40 pesos na lang ang babayaran mo sa akin. Ho? Sigurado ho kayo? Abay, oo naman. Sigurado ako. Ay, siya nga pala. Ako nga pala si Aling Dayang. Kapag bibili ka ulit ng tinapa at itlog na maalat, dito ka na sa pwesto ko bumili. Dahil sa susunod, ililibre na naman kita ng kamatis. Salamat ho ulit. Sige ho, alis na po ako. Ay, ingat ka sa pag-uwi. Salamat po, Aling Dayang. Sige ho. Balik ka dito, ganda ha. Hindi na lamang kumibo si Alona at nagmamadaling umalis. Magiliw naman ang ginang pero hindi siya komportableng makipagkwentuhan sa mga oras na yun. Marahil dahil na rin sa pagod niya sa buong shift niya sa trabaho. Samantala, kinabukasan, dating gawi, morning shift muli ang pasok ni Alona. Pero pagdating niya ng store, marami mga deliveries ang kailangan niyang iakyat sa second floor. Alona! Tulungan mo nga akong iakyat yung ibang boxes sa second floor sa storage room, Sige ba? May 30 minuto pa naman ako bago magbukas. Oh, good. Salamat talaga, girl, Hindi ka lang maganto. Mabait ka pa. Walang anuman. Ito ba lahat? Mukhang marami-rami tong iaakyat mo Oo nga Nag-bulk order kasi ako. Si manager kasi baka magkaubusan na naman ng supply. Ay, nako, ewan ko ba? May galit yata yun sa akin
Pwede niya namang iutos sa mga ito sa mga lalaking crew. Sa akin pa talaga? Morning shift iniasa? Hayaan mo na. Tapusin na lang natin to para makapag-umpisa na tayo. Mamaya, dadag sana naman ng mga tao. Sige. Ay, hindi lang ako alipin ng salapi. Hindi ako magkakandako rito sa kakatrabaho. Hindi ko ata. Ay, para lang sa kakarampot na sweldo. Tapos ang dami pang kaltas. Ay, wala tayong magagawa. Pinanganak tayo ng lower class. Tama. Ka na. Makapagbuhat na nga. Ang bigat. Masisira ang posture ko. Mauna ka nang umakyat sa hagdan. Susunod ako sa'yo. Okay, Doki. Ang bigat. Ang Bubuhatin ko tong isang hirap. kahon. Sayang naman. Wala si Alona. Pag-pick up ko ng orders ko. Ano to? Bakit nasa mga gamit ko? Teka lang. Hindi. Pinalalayas na ba ako ni Mang Kanor? Hindi pwede. Mang Kanor? Mang Kanor! Tuka ulit, dahil ako naman ang kakain. Ayoko ng ulam na yan. Sige ho. Adong! Adong! Hoy! Gumising ka dyan! Kailangan ko ng pera! Talo ako sa sugaloy! Adong! Napahinga na lamang ng malalim si Guard bago pinagmasdan ang kalat sa mesang kaninang pinagkainan ni Atong. Alam ni Guard na may kapangitan talaga ang ugali ng kanyang tiyahin. Iba-iba sa ugali ng kanyang nanay na mabait. Inumpisa ni Guard ang pagliligpit at paghahanda ng pagkain para sa kanyang tiyahin. Kinagabihan, hindi makatulog si Guard, lalo na nang may marinig siyang pagbukas ng pinto mula sa silid ng kanyang tiyahin. Nakita niya si Adong pumasok sa ipinagbabawal na silid ng kanyang tiyahin. Ang ganda-ganda mo talaga. Kahit pinagsawaan ka na ni Mayor kanina, mukhang sariwa-sariwa ka pa rin. Ang ganda-ganda mo talaga. Bungal ka lang. Ang sarap pakinggan eh. Gusto ko sana tanggalin ang busal mo sa bibig mo, pero huwag na lang. Mas masarap pakinggan ang nagpupumiglas ka lang. Ang sarap kapag ganyan ka. Ang kalaganda mo talaga. Hindi ka nakakasawa. Nakakaakit ang ganda mo. Sandali lang ha. Tuturukan kita ng sedatives. Para huwag ka nang gumaling at manatili ka lang na paralisado. Ayan na. Naturukan na uli kita. Ngayon, pagsasawaan ko ang maganda mong katawan. Pero bago yan, kukunan ko muna ng video ang katawan mo, ha? Para maipadala ko sa mga bago nating parokyano. Ganda mo talaga. Kinis-kinis mo. Kurbado ang katawan mo. Nakakakikilot. Nakakapang akit. Sandali lang ha. Magubad ako ng pantalon. Hindi ko na kayo pigilan ng sarili ko. Ako naman magpapakasarap sa'yo. Halos 2 oras na natili si Atong sa naturang silid. Bagay na lalong nagpalaki ng pagdududa ni Guard. Balak niya sanang alamin kung ano ang meron sa silid na yun. Pero nakita niyang lumabas si Dayang sa silid nito. Kaya naudlot ang binabalak ni Guard. Kinabukasan, may pasok sa trabaho si Guard. Pagkatanggap niya ng booking ng order, kaagad siyang nagtungo sa food chain upang i-pick up ang order niya. Lihim ang sayang nararamdaman ni Guard sa isiping makikita niya si Alona. Pero nalungkot siya
nang iba ang dating niyang nasa counter. Kuya, ito na po yung order para sa order number 100234. Pakicheck na lang po. Salamat. Nasaan nga pala si Alona? Day off ba siya? Ay, si Kuya. Hindi lang ikaw ang unang naghanap sa kanya. Iba na talaga ang maganda. Ang dami naghahanap. Kung gano'n, nasaan siya? Bakit wala siya ngayon? Inulit mo na ang tanong. Hindi mo rin naman ako sinagot eh. Sorry ha. Hindi pa po kasi makakapasok kasi nadisgrasya po siya nung isang araw. Nahulugan ng bakal sa binti eh. Diyos ko, nasaan siya ngayon? Saang ospital? Sa may public hospital pero wala na po siya doon. Hindi ko na rin alam kung nasaan na siya. Kinuha na ba ng kamag-anak niya? Iyan po ang hindi ko alam. Sige, Kuya ha. Kailangan ko na po bumalik sa kaha ko eh. Baka kasi mapagalitan ako ni manager. Sige, salamat God, hindi ko alam na may masamang nangyari kay Alona. Kaya pala hindi ko siya nakikita nung isang araw. Kung ganun, nasaan siya ngayon? Sana naman, nasa mabuti siyang kalagayan. Labis ang pag-aalala ni Card para sa babaeng kanyang hinahangaan, si Alona. Buong araw na okupado ang kanyang isipan dahil sa nalaman niya. Pagkatapos ng kanyang trabaho, kaagad siyang nakita niya na ang mga nakaparadang mamahaling motorsiklo. Pagkapasok niya sa kabahayan, nakita niya ang isang bundat na matandang inchik papasok sa loob ng kwartong pinasukan din noon ni Mayor. Ay nako, Anong. Akali mo kumuha. Kinis babae, parang fair. Very nice ang legs at dibdib. Panalo. Hindi ako lucky sa pinayit ko sa'yo. Sulit to the max. Huwag kaiyak dyan, ha? Ako pahala sa'yo. Palilikayahin kita, promise. Pahalik ka dito sa leeg. Kanta talaga. Palang tsusa. Kanta. Huwag ka na iyak-iyak dyan, ha? Wala naman makalilinig sa'yo, ha? May bosalya pepeg mo. Nako. Ay, gusto ko pa naman sana halikan ka sa lips. Kaso, wag na lang muna. Baka maksikaw ka pa eh. Pala pa yan sa kikakawin. Tumikil ka na. Sabi na, umpisa ko na, ha? Huwag ka na makliklamo, ha? Chinese style lang to kakawin ko, kaya na masasalapag ka din. Palang, Chuliso, kanta-kanta mo. Magpakasawa ko sa'yo hanggang wala ko lakas. Kanta-kanta, sali-saliwa. Palalo piya saliwa. Hindi talaga ko loke. Bango-bango. Pala Chinese kaliak yung gaano lapat liak mo. Bango-bango. Labis ang pagtataka ni Guard dahil sa mga ikinikilos ni Adong at sa mga maimpluwensyang taong pumupunta sa bahay ng kanyang tiyahin. Dumiretso sa kwartong yun. Maya-maya pa'y lumabas na ang bundat na matandang Chinese. Laking pagtataka ni Guard nang makita itong kasalukuyang nag-aayos ng polo shirt nito. Pawisan rin ito at tila galing sa mahabang lakaran. Atong, alito akipayad. Ako totoo dahil ganda bigay mo sa akin, ha?
Uulit pa ba kayo, Mr. Ching? Ako ulit sa susunod na araw. Kailangan ko muna palipasin dito. Baka sa akin asawa makhalata na sa akin mahilap na. Away kami. Areglado, Mr. Ching. Walang problema sa akin. Isang tawag nyo lang, ihanda ko na ang bibingka ninyo. Ako believe sa'yo, Adong, ha? Saan mo nakuha yun, ha? Tayo pa, artista, kanda kinis, ha? Kanda-kanda talaga. Ano yung pinag-uusapan nila? Hindi naman ako makalapit dahil naririyan si Chang sa may salas. Ito okay bono sa'yo, Adong, ha? Kulipot ako, pero dahil nasa lapan talaga ako pepe kay Olipela, ha? Hulog kayo ng langit, Mr. Ching. Maraming salamat dito sa panibagong kusyeng na bigay ninyo. Ako alis na, ha? Kailangan ko na makauwi bago pa ako sogoli ni Mrs. Sige, Mr. Ching. Ingat ho kayo. Shesha ni Hao Shi, Chiadong. Kung kailan naman malapit na sa akin tong bundat na Chinese na to. Saka pa nagsalita ng Mandarin. O ikaw, halika nga dito. Bakit po? Ibili mo nga ako ng sigarilyo. Yung pinakamahal, yung branded, sa tindahan. Sige ho. Bakit ganyan ka naman kung makatingin? Wala naman ho, Mang Adong. Hoy, bakit ba Mang Adong ang tawag mo sa kinakasama ko, ha, Gado? Tawagin mong Chong! Sige po, Chong Adong. Wala akong pakialam kahit anong itawag mo sa akin. Total, hindi naman kita pamangkin. Bilisan mo na ga. Gustong-gusto ko na mag-iusi. Ay, Gado, ibili mo na rin ako ng alak, ha? Iinom kami ng Chong Adong mo. Yung malakas ang sipa! Sige po. Maganda yung naiisip mo, darling. Makakapaglabing-labing na naman tayo. At saka matutuwa ka dahil may pera na naman tayo ngayon. Ko, yan talaga ang gusto ko sa iyo. Napakagaling mo pagdating sa pera. Dahil dyan, makapal yung pera, malaking buka. Gusto mo yun, darling? Nandidiring tiningnan ni Guard ang kanyang tiyahin na nakalingki sa mukhang adik na si Adong. Namumula ang mga mata ng lalaki na tila kasisingot pa lamang ng ipinagbabawal na gamot. Ang tiyahin niya naman humihit-hit ng sigarilyo na natitiyak niyang hindi gusto ni Adong dahil panay ang tabig nito ng kamay ni Dayang. Pagkaalis ni Guard, nag-usap sina Adong at Dayang tungkol sa pera. Hindi na hinayaan ni Dayang na makapagsalita pa si Guard. Kaagad itong pumasok sa silid kung saan naroroon si Alona. Si Guard naman, hindi kumbinsido sa mga paliwanag ng kanyang tiyahin. Alam niyang may mali sa mga ikinikilos nito at sa mga nangyayari. Sa kabilang dako naman, galit na galit si Adong na hinarap si Dayang. Putragis naman, Dayang. Hindi mo talaga magawang rendahan yung pamangkin mo. Tingnan mo nga ang nangyari. Nakita niya na si Alona dito sa kwarto. Nagsabihan ko na. Titigil na yun. Kilala niya ang babae niyan. Sa tingin mo ba titigil yun? Nakita mo ba yung reaction niya kanina? Hindi na nga sabi. Susunod na yun sa akin. Lalo na't wala siyang ibang mapupuntahan. May sakit pa ang kapatid. O yung si Maricel. Kaya hindi gagawa ng kabalbalan niyang si Gato. Siguraduhin mo lang, Dayang. Siguraduhin mo lang. Ayoko maging bato ang perang tinatamasa natin ngayon dahil sa babaeng yan. Adong, huwag ka na mag-alala. Sabi ko naman, diba, akong bahala kay Gado. Bakit kasi pinatuloy mo pa yan dito? Busy talaga. Hayaan mo na.
na ngang bahala. Walang magagawa yan. Dapat lang. Dahil kahit pamangkin mo yan, hindi ko yan sasantuin. Nang mga sandaling yun, galit na galit si Adong habang pilit naman itong pinapakalma ni Dayang. Samantalang si Guard naman, hindi hinayaan ni Dayang na muling makalapit pa sa kwartong kinaroroonan ni Alona. Sumapit ang gabi. Lihim na nagmasid si Gardo sa isang silid. Kita sa gawin niya ang salas. Mga 8:00 ng gabi, may dumating na 3 lalaking kausap ng adik na si Adong. Maya-maya pa'y pumasok ang mga ito sa silid ni Alona. Sige na, pagsawaan nyo na. Tulog na tulog yan dahil tinurukan namin ng pampatulog. Malayang-malaya nyong magagawa ang lahat ng nais nyo. Basta ang bayad nyo, ibigay nyo kagad sa akin, ha? Dagdag bayad na rin kapag kinunan nyo ng video ang, alam nyo na, ang... Kaya naman kinabukasan, maaga siyang pumunta sa dating pinagtatrabahuhan ni Alona at doon ay nagtanong-tanong hinggil. Sana ako sa'yo, Becca. Sure. Tuloy. Magkatabi tayo sa upuan. Saan mo ba ako kakausapin, Kuya? Tungkol saan? Tungkol kay Alona. Si Alona? Oo. Sabi kasi ng ibang crew, ikaw daw yung mismong kaklose niya dito. Oo. Medyo nagkakausap nga kami ni Alona. Mabuti kung ganun. Gusto ko sanang itanong sa'yo kung may alam ka tungkol sa family background niya. Kung taga-saan talaga siya. Mga ganun. Ang pagkakaalam ko taga parting Bisaya siya. Pero hindi ko sure ang eksaktong lugar kung saan. May mga magulang ba siya na nasa ibang bansa? Ibang bansa? Oo. Nakakaya. Hindi ko sure. Parang wala namang kaya. Sigurado ka? Oo. Kaya nga nagpapakahirap siya magtrabaho kasi wala naman ibang sumusuporta sa kanya. Diyos ko, kung ganun, posibleng nagsisinungaling si Chadayang. Bakit kaya? May alam ka ba kung nasaan ngayon si Alona? Sinusubukan ko siyang kontakin para di ko malaman. Wala kasing sinasagot Salamat sa oras mo, Becca. Walang anuman, basta ikaw kaya. Anytime, anywhere. Sige. Kailangan ko na umuwi. Salamat uli, No problem. Gusto mo, daan ka ulit dito next time, Libre kita. Coke float. Kahit wag na. Salamat na lang. Matino ko. Ang pogi niya talaga. Kaya lang kala ko liligawan na ako. Naguguluhang umalis sa fast food chain si Guard. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang isipin. Pero sa totoo lang ng mga sandaling yun, Okay lang mag-isa ako. Diyos ko, maraming dugo ang nagkalat sa sahig. Ang tiyan ni Alona. Imbis na ngayon, hindi na malaki ang tiyan niya. Ay, teka, anong nangyari? Nanganak na ba siya? Ay, pero, nasan ang sanggol? Ano yun? May naririnig akong mga iyak ng sanggol. Ay, bakit? Parang hindi nanggagaling sa isang sanggol lang. Anong nangyayari? Sa bandang yun, doon ko naririnig ang iyak. Ay, lalapitan ko. Si Alona, umuungol siya na parang nasasaktan. Ay, patuloy pa rin sa pag-iyak ang mga sanggol. Narito na ako sa malapit. Dito nanggagaling ang iyak. Ay, Diyos mio!
Umalpas ang napakalakas na sigaw ni Dayang mula sa loob ng kwartong kinaroroonan nila. Samantala, sa presinto naman ang bayan, naroroon ang isang matanda. Nais daw nitong sabihin sa mga pulis ang kanyang nalalaman. May nangyari ba? Bata! Ano kinakawa mo, bata, dito? Bakit di ako tinatawag na papa? O, sino ka? Hindi ako papa mo. Nasaan sila, ano? Ikaw ang papa ko. Ang kapatid ko. Nakita niya ng papa niya kanina. Ano pinagsasabi mo? O, bitiwan mo nga ako. Wag mo kaya yakapin. Ala, sana amoy mo! Ikaw ang papa ko. Mahal kita, papa. Iyayakap mo ko sa'yo ng mahigpit. Bitiwan mo, sabi ko, hindi kita anak. Ayaw mo sa'kin. Katulad ka rin ng tatay ng kapatid ko. Bakit manak iba mo ka mo? Bakit mo ka mo? Anak mo ka kang halimaw? Ano ibig sabihin nito? Papatayin kita, papa. Kakainin din kita. At iinamin ko yung dugo mo. Nauuhaw at gutom ako. Hindi! Bitiwan mo ka! Sinaktan mo, mama. Kaya ngayon, parurusahan namin kaya ng mga anak niyo. Bitiwan mo ka! Sinasakaman niya ako! Bitiwan niyo ko! Iinamin ko ang dugo mo, papa ko. Bitiwan ko! Salagdi! Papa! Mahal kita! Tama ako! Layan mo ako! Hindi! Mababangga ako! May tama. Nakatusok na pangal sa tiyan. Papa! Dami niyang dugo lumalabas sa bunga mo. Iinmi ko dugo mo. Gutom na ako. Kung wala akong karapatan manawagan sa inyo ngayon, pero humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan ko. Kalap-kalap ng papa ko. Kakainin ko pati puto mo. Bago pa man tuluyang makarating si Jamil, ang mga kasama nito sa rest house ay natagpuan nila si Mayor Villapuente. Wasak ang unang bahagi ng sasakyan nito. Patay na rin ang mayor na may nakatusok na bakal sa tiyan nito. Ngunit ang ipinagtataka ng mga pulis, bakit wakwak ang tiyan ni Mayor? Laslas din ang liig nito. Pagkarating nila sa rest house, doon nila natagpuan ang isang bangkay. Kinilala nila itong si Mr. Ching. At sa loob ng kabahayan, may narinig silang isang ungol. Kaagad nilang sinundan at nakita nila si Adong. Ngunit huli na dahil nalagutan na ito ng hininga. Sinabi ko naman sa'yo, Gado. Hindi ka na dapat na sumama. Gusto ko masiguradong ligtas si Alona. Tulong! May limaw! Si Chang yun na. Chang Dayang! Gado, tulungan mo ako. Anong nangyari dito? Bakit sila namatay? May halimaw. Ang mga anak ni Alona, halimaw sila. Ano? Nahihibang ka na ba, Chang? Nakadrugs ka ba? Alam kong makasalanan ako, Gado. Pero hindi ako nagsisinungaling. Totoong sinasabi ko. Ang panggagasa nila, Mayor, Mr. Ching at Adong ay nagbunga at
naging halimaw ang mga ito na siyang pumatay sa kanila. Hindi makapaniwala si guard sa nalaman niya. Maging si Jamil. Ngunit ng mga panahon na yun, tila wala nang imposible. Nailigtas nila si Alona mula sa kinasasadlagan nitong impyerno. Dinala nito sa ospital, sumailalim sa counseling, samantalang si Dayang naman hinuli at kinasuhan ng patong-patong na kaso. Hindi na ito makalalaya pa. Samantala, lumipas pa ang mga araw. Tinulungan ni Aling Risa si Alona na gumaling mula sa pagiging aswang nito. Makatutulong sa iyo ang Bible study na to, Alona. Makatutulong itong gumaan ang anumang bigat na nararamdaman mo mula sa masasalimuot na nangyari sa iyo. Salamat. Dahil hindi mo ako sinukuan. Ikaw ang naging sandalan ko sa mga pagkakataong nahihirapan akong hanapin ang tamang daan. Pabalik sa liwanag ng Diyos. Palagi naman ako nandito, Alona. Gagabayan at ipararamdam ko sa iyo na totoo ang pagmamahal ko. Mga kapatid, ngayon ay pag-uusapan natin ang iba't ibang uri ng pag-ibig. Ang mga ito ay ang mga sumusunod: storge love, family love. Sa pamilya unang ipinararanas ang pag-ibig sa mga bata. Pag hindi nila ito naramdaman sa pamilya, lalayo ang loob nito at mapapabarkada. Phileo or Pelea love, or tinatawag nating brotherly love. Hinahanap ng isang bata ang pagmamahal sa kaibigan na hindi niya naranasan sa kinagis ng pamilya. Kapag hindi niya ito nakuha sa love ng barkada, napapaaga ang pag-aasawa at inaakalang doon matatagpuan niya ang pag-ibig sa kabiyaka. Ang tawag naman doon ay eros love, pag-ibig sa opposite sex, na kung hindi nila matagpuan ang pag-ibig sa kabiyaka, ang panghuling pag-ibig na ating tatalakayin ay ang tinatawag na unconditional love. Pag-ibig na walang kondisyon, hindi tinitingnan ang anumang nakaraan mo. At ang mga komunidad na nag-aaral ng salita ng Diyos ang makapagpaparanas nito. Maraming salamat po, Panginoon. At iniahon niyo ko sa lusak na kinasadlakan ko. Kayo po ang itinuturing kong tunay na pag-ibig. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang po ang ating dula para sa araw na ito. Naway inyo pong nagustuhan ang aming tampok na palabas ngayon. Muli, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong mga sulid kasyado hanggang naririyan kayo upang patuloy na sumuporta. Kami rin po ay hindi titigil sa paghahatid ng mga makabuluhan at kapanapanabik na kwentong aswang. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.